Sige po, tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pinagpalang araw na ito, sa araw na ito na kami laging malusog, hindi lang ng isang linggo, kundi buong buhay namin. Salamat sa araw na ito na kami ay malakas at buong buhay namin. Salamat sa araw na ito, kami ay pinagpala at buong buhay namin. Kami ay mga matatagumpay. Kami ay banal. Kami ay pinatawad. Kami ay matuwid. Kami ay may buhay. Kami ay may buhay na walang hanggan. Dahil sa iyo, Panginoong Hesus, sa iyong tinapos para sa amin at sa aming buong pamilya. Ang aming deklarasyon at dalangin, buong pamilya ay sumampalataya sa aming Panginoong Hesus. Salamat po. Buksan mo ang aming mga spiritual na mata at ang aming mga spiritual na pagkain na makain namin ito ng buong buo sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Hesus. Amen and amen and amen. So mag-uumpisa naman po tayo ng panibagong series. Ito po ay pinabagatan kong 1, 2, 3. Basa. Wow. Ang mga Kristiyanong diligtas sa pananampalataya o sa biyaya ay merong lifestyle ng, ano ibig sabihin ng generous? Maraming kung magbigay. Yan, sabihin nyo, ako po ay generous na magbigay. Sige po, sabihin nyo, ako po ay generous pag nagbigay. Iyan po ay aking lifestyle. Mahina. Mahina. Napakahina. Napakahina. Parang mahina. Sige. The Grace Church lifestyle of generous giving. Paano po nang ang mga Kristiyano ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, ang mga Kristiyano pagkatapos sumampalataya kay Jesus, ano po dapat ang lifestyle? Isa pong lifestyle ng isang Kristiyano, lifestyle na mapagbigay. Sabihin nyo, mapagbigay. Sabihin sa katabi nyo, mapagbigay ka, di ba? Tingin po kayo, matapos silang ma-born again lahat, ito pong Acts chapter 2, ito po yung simula na nag-gather na po yung mga tao, yung mga Christian, yung mga born again. Katatapos lang pong umakyat ni Jesus sa langit, sa presensya ng Diyos. Itong Acts chapter 2. Acts chapter 1, binibili na sila ni Jesus. Si Jesus na nag-resurrect from the dead. Yung Biblia po ay isang napakagandang kwento. Hindi po yan alamat. Kwento ho yan ng Panginoong Hesus at kwento ng mga taong unang nanampalataya sa tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So sa chapter 1, kausap pa sila ni Jesus, 40 days and 40 nights nung siya'y nabuhay sa mga patay at binilinan sila. Sa chapter 2, tinanggap nila yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Pangatlo, ang ginawa ho nila, unang-unang ginawa nila, sila po ay nag-share ng gospel. Tingin po kayo sa akin, unang-unang ginawa nila, nag-resurrect na si Jesus, kinausap sila, they were baptized with the Holy Spirit. First action ng mga mananampalataya sa pangunguna ni Pedro, they preached the gospel. Sabi ng Acts chapter 2, 38 to 43, napakahaba hong kwento. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, kasi nandun ho yung maraming tao. Nag-preach si Pedro. Ito po yung unang act ng Christian. Pag ikaw ho ay born again, ang isa ho sa lifestyle mo ay maging sharer ng gospel. Amen po ba? Inuulit ko, hindi ho, ang calling nyo hindi para maging asawa, hindi maging mga engineer at doktor. Trabaho niyan, profession niyan. Ang calling natin, we are what? Messenger of the gospel. That is our calling. Lahat tayo, hindi lang si pastor.
Yan ho ang number one calling ng isang born-again Christian. Amen ba? Hindi ho magpatapos ng anak, ano ho yan? Yan ho yung ating responsibility bilang isang tao. Pero yung calling mo is a blessing to many by sharing what has blessed you and saved you. Amen po ba? Kung ako ho tatanungin, naligtas ako dahil sa gospel. Palagay nyo, kesa bigyan ko kayo 1,000,000, maganda yon, pero mas maganda i-share ko yung gospel. Kasi yung gospel, magpapatawad ng kasalanan ng tao at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung 1,000,000 natin, 2,000,000 natin, in 2 years time, subos na yan. Hindi mo masama yan, magbigay kayo. Amen ba? So unang act ng church, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan, at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesus Kristo upang kayo'y bang! That's the first. Before, after they were forgiven, after they were empowered by the Holy Spirit, the first act, they preached the gospel. Naintindihan niyo po ba? Nagsisimula pa lang ho yung church. Acts chapter 2, nagsisimula yung church. At tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahat si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Verse 41, kaya ang mga basa, di ko kayo marinig. 1, 2, 3. Stop! Ano yung pinangaral? The gospel. Yung mga tao doon na nakarinig sa pinangaral ni Pedro. Kaya ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo, nadagdag ang mga alagad sa alagad ng may ilang libo. Papira, first preaching, 3,000 na born again. First, after resurrection. My goodness. Wala pa tayo sa mga anak ng Diyos. Pagkatapos kayong maligtas, ang first na dapat yung gagawin at gagawin habang buhay, magligtas. Hindi ko pa, ay, mayaman tayo, ay, mag-graduate tayo. Hindi, masama yun. Pero hindi yun ang unang calling. Ang unang calling, preach the gospel. Amen ba? Nang nabuhay si Jesus, Mark 16, yun ang bilin. Matthew 28, yun ang bilin. John 20, yun ang bilin. Luke 24, yun ang bilin. Nung nabuhay si Jesus sa mga patay, first bilin niya, go and preach the gospel to all nations. Kaya ang first act, they preach the gospel. Hindi para magpayaman. Amen. Ang bihira, 3,000 agad ang na-born again. Pambira, saan ba pwede mag-preach na may 3,000 makikinig? Ngayon, isa lang. Isa lang. Nahihiya pa. Isipin mo, kung 3,000 yung na-born again, palagay mo, ilang libo yung nandun. Hindi naman lahat ng born again yun. Verse 42, inilaan nila. So, ang second act nila, tingin, ganyan dapat tayo. Itong Gospel of Christ Church, ganyan dapat. Busy tayo to preach the gospel. Pangalawa, ito yung ginawa nila.
Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Ano ibig sabihin dyan? Sila ay nagpa-disciple. Nagpa-disciple. Ano yung dinidisciple ng mga apostol sa kanila? The gospel. Christ's death, burial, and resurrection. The 39 books and 27 books of the New Testament. They were discipled. They were made students. Second, tingnan niyo po, preaching, discipleship. Evangelism, discipleship. Yan po dapat ang ating kabisihan. Bilang church, yan ang kabisihan natin. Sabihin mo sa katabi mo, Pastor, may mga trabaho po kayo. Bakit sila ba walang trabaho? Wala ba silang trabaho? Si Peter ho, businessman, fisherman, may mga bangka. Di ho nila iniwan yon. Nandyan po ba kayo? Wala pa ho si Paul dyan. Tahimik dito sa Gospel of Christ Church. Ang mga champion. Kaya nakikita ko sa inyo mga champion, hindi lang nakaupo. Champion pag nag-preach kayo ng gospel. Upang matuto sa turo ng mga apostol. Pangatlo, nagsasama-sama bilang magkakapatid. Magsasalo-salo sa pagkain ng tinapay at nananalangin. You see? Ito po yung culture ng simbahan. Preaching the gospel, discipling, fellowshipping, eating fellowship, and prayer. Tayo ho ay mga Christian, mga born again, na mga champion, masisipag, hindi mga tamad. Hindi mga makasarili. Tayo po ay self-sacrificial life ng buhay na to bilang Christian. After we are born again, pag wala ka hong self-sacrifice, you are selfish. Makasarili ka. Makasarili ako. Kung pupunta ko lang dito, pupunta lang ako para magsimba kung gusto ko. Kung ayaw ko, di ayaw ko. Hey, hindi ka Christian. Akala mo lang. Akala mo lang yun. Ito niyo po, yung mga bagong Kaakyat lang ni Jesus yan after 40 days. 43. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Isipin nyo, after nung mga ginawa na yun, there is signs, wonders, and miracles flow. Amen ba? Nakita nyo po ba? Tingin, hanggat hindi kayo ganun, hindi kayo bahagi noon, hindi po kayo church. Sina-challenge ko po kayo. 44. Ayan na ho. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya. Now, all who believe were together. Anong tawag sa kanila? Pag nag-together? Church. Lahat ng sumasampalataya sa death, burial, and resurrection ni Jesus. Lahat ng nananampalataya sa gospel of Christ. Lahat ng nananampalataya sa gospel of grace. Lahat ng nananampalataya sa finished works of Christ. Lahat ng nananampalataya sa cross ni Kristo. We're all together. Ito ho yung isa pang nila. Napapansin mo sa mga believer. Dapat ito. And had all things in common. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian. Pihira, ang lupit dito. Ang lupit ng sacrifice. Hindi ho para maligtas. They did this because they were saved. Grabe to. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at nagbilihan.
at napagbilihan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo. Ang lupit. You are saved. You are saved. You are forgiven. You are righteous. You are holy for life. What is your action after that? Maging mga scout potato? Ano kapalit? Hindi para palitan mo yun. Wala kang may papalit doon. Pero ano ang respond? Tignan niyo po ang respond nila. Tignan niyo ang respond nila. Sa oras ng giving, hindi lang po sila generous. May sacrifice. Para ibenta ka ng ari-arian mo. Para sa pangangailangan ng church at pangangailangan ng ibang kapatiran. Sino gagawa niyan? Nandyan po ba kayo? So nakita niyo po ang lifestyle ng church. Yan ang gagawin natin dito. Kaya mag-breakdown kayo pag hindi pa kayo nakakatin sa prayer, hindi pa kumpleto Hindi pa ako nakaka-attend sa eating fellowship. At hindi pa ako nagdi-discipleship. Hindi ka pa church, hindi ka pa part ng local church. Bakit ito ginagawa ng mga disciple yan, ng mga believer yan? Kasi yun yung buhay natin, patapos nating maligtas. Yun yung lifestyle. So, yung pinakamahalaga ang itatopic ko, di ba? Yung generous giving. Nandiyan ba kayo? Wow. Buksan niyo ang bibig, ang inyong mga... Ito, ginagawa ho ito. Yung binasa natin, sipin niyo yung sacrificial, generous giving nila after the cross. Ito, before the cross. Before the cross, bago mamatay si Jesus, hindi pa ligtas. Kasi hindi pa namamatay si Jesus, wala pang naliligtas. Tingnan niyo po yung babae. Inaniyahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo. Ito yung ating mineditate. Balikan ko lang. Ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan, isang prostitute. Ang pinakamatandang trabaho ay isang maging prostitute. That's the oldest profession. So, may isang prostitute na nananampalataya kay Jesus. Before the cross pa to, napalitan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng isang Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya. Tingin po, nakaupo si Jesus, lumapit siya. Hindi ho siya lumapit sa harapan. Na para bang, Panginoon, pinupuri kita. Hindi ho. Out of honor and respect, hindi siya dapat sa harapan ni Jesus. Siya ho ay nasa basa. That's honor. That's respect. Bakit ka nasa likuran? Parang sinabi ni Peter, Lord, grabe, patawarin mo ako, hindi ako karapat-dapat. Diba? You see, paano niya parangalan? Si Jesus, ilagay natin siya yung gospel. Naintindihan niyo po ba? Sa likuran pumunta ni Jesus sa gawing paanan. Umiyak na binasa niya ang kanyang mga luha, ang mga paa ni Jesus. Sa likod, nasa likod. Mahirang-hirap umiyak para mabasa yung paa ni Jesus. That's prayer. Pinunasan niya ng kanyang sariling, wala ko siyang dalang basahan na 3.20. Alam niyo yung 3.20? Sir, basa kayo ka. Noon, 3.5 lang. Ngayon, 3.20 na. Ang pinampunas niya, sarili niyang buhok. Ang ibig sabihin, Panginoong Jesus, o ngayon sa panahon natin, basta sa gospel, lahat-lahat sa akin, bibigay ko sa iyo.
Lahat! Yun po ang ibig sabihin. Ngayon, my goodness, hindi ko maintindihan yung mga Christian ngayon. Pagsisimba na lang! Ano? Nililimos mo ba? Para sa'yo yan eh. My goodness. My goodness, hindi ko maintindihan. Anong klaseng mga... Di ko maniwala ko kayo. I cannot understand, you know. No! Hinalikan! Oh my goodness. Tandaan niyo si Jesus yung gospel. She gave generously sa gospel. She worshiped the gospel. She honored the gospel. Nang ito'y makita ng Pariseo nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta to, itong Jesus na to, kung totoong propeta tong Jesus na to, dapat alam niya na hostess to, na prostitute to. Oh, tingin. Dapat alam niya na ang babaeng umahawak sa kanyang paa ay isang prostitute. My goodness. Pharisee pa to, ha? Pastor, pare, nagsasabi niya. Verse 40, bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, guro? Sagot niya. So sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera, 500 salaping pilak ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman ang ikalawa. So yung nagpapautang dyan si Jesus, yung Diyos. Ang umutang, yung sinasabi dyan, yung Pharisee at saka yung babaeng makasalanan. Yung babaeng makasalanan, ang tingin ni Simon Pedro, ang daming kasalanan. Si Simon Pharisee, ang tingin niya, ang konti lang ng kasalanan niya. Yan po pinag-uusapan niya. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. So hindi makakabayad si Simon. Ang ibig sabihin, tayo, kahit sino pa tayo, ano pang kabutihan na nagawa natin, kahit sa lahat tayo ng relihiyon, ano pang mabubuting gawa, pag makasalanan ka, hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo, ng kabutihan mo, ng relihiyon mo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos sa ating kasalanan ay buhay na walang hanggan at kapatawaran ng kasalanan. Amen. Oh, na hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sabi niya kay sa Pharisee, sino kaya sa kanila ang higit, basahin nyo, na sa pinagkakautangan, tingin po kayo sa akin, ang sinasabi ni Jesus, palagay mo, sino ang higit na ilalaw si Lord? Sino ang higit na maglalove kay Lord? Yung maraming pinatawad na kasalanan o yung maliit na pinatawad na kasalanan o konti? Sumagot si Pharisee. Sumagot si Simon. Sa palagay ko po, yung pinatawad sa mas malaking utang, tama ang sagot mo. Sabi ni Lord Jesus, tama ang sagot mo. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay. Hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit inugasan niya ng luha ang aking mga paa. Ikaw, hindi mo pinunasan ang mga ito ng anuman dahil wala kang tubig na binigay, wala ka namang pupunasan. Siya, iniyakan niya, pinunasan niya pa ng buhok niya. Simon, hindi mo ako hinalikan. Ngunit ito, sinasabi mo makasalanan. Mula nang pumasok ay hindi tumigil ang kahalik sa aking paa. Tapos sabi, hindi mo nilagyan ng langis o ng pabango yung ulo ko. Subalit siya, binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Tingin, ano ibig sabihin ni Jesus? Ikaw akala mo dahil
pastor ka, dahil pari ka, kala mo, konti na kasalanan mo. Kaya hindi ka na naglilingkod, binabaliwala mo na lahat. May yung pagbibigay, wala ka nang pakialam. Ito, tingin mo, makasalanan. O, tingin. Kaya't sinasabi ko sa iyo, basa yung kulay yellow. Stop! Basa ulit. Stop! This woman loved Jesus so much. Why? Then you can read. 1, 2, 3. Bang! Ano ang motivation when you give generously to God? Sipin mo, lahat ng kasalanan mo, pinatawad. Lahat ng expression ng paglilingkod mo sa Diyos, lalo na sa pagbibigay mo para sa gospel, ang motivation because God loves you so much and He forgives all your sins. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, alam niya pinatawad ang lahat ng kanyang kasalanan. Nandyan po ba kayo? Tingnan niyo po, sabi ng Acts 10:43, hindi ho isa, hindi 10, hindi 100, hindi 1,000,000, hindi 1 bilyon, kundi unlimited sin that you commit. All in Christ are forgiven. Siya ay tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya kay Jesus tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 5 to 7, pinili tayo ng Diyos upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kalawalatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang binigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ni Jesus. Verse 7. Tinubos tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. At, basa, sabay-sabay. 1, 2, 3. Ilang kasalanan? Lahat ng kasalanan. You will love Jesus much. You give much because you know your sins. All your sins are forgiven. Amen. Nandiyan po ba kayo? Dito after the cross. O, tingnan niyo po, sa 1 John. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama. Sino? Basta. Si Kristo na siyang matuwid. Verse 2. Basa sabay-sabay, parang choir. Ang kabayaran ng kasalanan, hindi po religion, hindi po panata, hindi po sacrifice. Ang kabayaran ng kasalanan is a person. Jesus, God who died for your sins. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Look, sabi ni John the Baptist, look, the Lamb, referring to Christ, who takes away the sins of the world. Your forgiveness of sin is God who became man and died for your sin is a person. Hindi po religion, hindi po good works. No good works can pay and repay your sins. For the wages of sin is death, and the one who died without sin is Christ. And when He died, He had given you His righteousness when you believe in Him. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong mundo. Si Jesus ang kabayaran nating mga born again sa ating mga kasalanan. Hindi lamang para sa ating mga Kristiyano born again, kung hindi sa mga hindi pa na born again.
Siya lang ang kabayaran ng kasalanan. Naintindihan niyo po ba? That's why the woman, nakita niyo yung sacrifice ng woman? Sacrifice. Isipin niyo yung worship, learning about Christ. Kaya ganun siya magmahal kay Lord. Sobra yung pagmamahal niya kay Lord. Alam niyo ba kung magkano yung alabaster jar of perfume? Tingnan natin dito. Alam niyo ba kung magkano yon? Ang halaga noon, 300 dinari. Tinignan ko, 56,000 pesos. Kuwaiti dinari. 300 dinari, 56,000. Binuhos lang ho para sa gospel. Para sa gospel. Kung kailangan niya sa gospel, sige, what is 56,000? Why this woman gave? Because God forgave all her sins. Magkano ang bayad sa kasalanan? Wala hong presyo. Tapos kung magbigay kayo para sa gospel, bantulot pa. Ang hindi ko pwedeng bayaran kasalanan. So, wala ko, hindi ko yan 1 trillion, 1 decadillion. Hindi ho. It's priceless. Kasi yung pambayad niyan, buhay ng Diyos. Pambayad ng kasalanan mo at kasalanan ko, buhay ng Diyos. Kaya tayo naligtas. Kayo hindi yung pabuhay yung binibigay nyo para sa gospel. Binibigay nyo pa lang ang lahat ng meron kayo, pinagpala rin naman ng Diyos sa inyo. Amen po ba? O ito po, yung binasa natin before the cross, hindi paligtas yung babae. Nakita niyo yung babae, hindi paligtas, pero pag naglingkod kay Lord, grabe. Yung babae, hindi paligtas, pero pag nagbigay kay Lord, yung babae, hindi paligtas. Pero pag nagrespeto, isipin niyo yung pananampalataya ng babaeng yun kay Jesus. Isipin niyo yung love niya kay Jesus. Grabe yung love niya kay Jesus. Pati yung buhok niya. Di bale, wala na akong pakialam. Importante si Jesus. O, tingnan niyo, mga kapatid, ito po sinusulat ni Pablo sa mga kapatid. Kayo ba ay kapatid? Hindi ko kayo sumasagot. Kapatid ba kayo o kaaway? Kapatid. St. Paul was talking to the church of the Corinthians. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo na ang biyaya ng Diyos. Pag sinabi yung the grace of God, ang context, tignan nyo yung grace of God sa generous giving ng mga Macedonians. Tignan nyo yung grace giving ng mga Macedonia. Mga kapatid, ibig namin, moreover, brethren, we made known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Kasi po, if you know everything comes from the Lord, sabi ko ng Psalms 24, the earth is the Lord, the earth is the Lord's, and the fullness of it. The earth is the Lord. What you have came from the Lord. What you have now. Oh, tingnan nyo, sabi ni Paul. Verse 2, ang dinanas nilang paghihirap na naging pagsubok sa kanila ay nagdulot ng kasaganaan ng kanilang kagalakan sa gitna ng matinding karukhaan. Tingnan niyo po. Sabi ni Paul, tingnan niyo yung grace of generous giving dito sa simbahan ng Macedonia. Kahit ang daming challenges nila, alam niyo yung challenges nila, financial. Matinding karukhaan. Pero look at the grace of giving to them. At ito ay lalong sumagana. Sa matapat na, basa,
pagbibigay. Tingnan niyo po ito. Itong mga Macedonian church, even in their extreme poverty, they still generously give sa pangangailangan ng church. May pangangailangan ng church sa panahon nila. Hindi nila sinabi, hindi na kami pwede dyan, ha? Wala kaming trabaho. Wala kaming pinagkakakitaan. Ito mga tao oh, matinding hirap. Pero despite, look at the grace of generous giving to them. Tignan niyo po. Ito ay sapagkat pinatutuhanan ko na ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang kakayahan, sila ay lalong nagkusa. Sa maraming pakiusap, namamanhik sila sa amin na ipagkaloob namin sa kanila ang karapatan na makikipag-isa sa paglilingkod para sa pangabanal. Tingin. Kahit na hirap sila, may pangangailangan sa simbahan ng Jerusalem. Kung ako yung pastor, kung ako si Paul, sabi ko, huwag na nating masyadong pabigatan yung mga taga-Macedonia, ha? Kasi may hirap, ang daming testing nila, may hirap sila masyado. Pero despite ng kanilang extreme poverty, sabi nila kay Paul, Paul, please, nakikiusap kami. Tanggapin mo itong aming pagbibigay. Grabe to. Nakita niyo yung sacrificial giving? Grabe yan. Yan po ang lifestyle ng isang Kristiyano. After the cross daw yan. Look at the giving. Verse 5. Hindi lang ang inaasahan namin ang ginawa nila, subalit pinagkaloob muna nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo what's the key? Bakit ganun sila? They first gave themselves to the Lord. Kasi para sa mga Macedonian churches, basta sila, ang buhay na nila si Lord. Pero nagtatrabaho yan. Siguro may mga teacher dyan, may mga businessman, pero nung panahon na yun, hirap na hirap sila. Kahit na hirap sila, hindi nila sinasabing, excuse na kami sa giving. Hindi, sabi nila, Paul, please, sama kami na. Nandyan po ba kayo? Pag kung kayo po ay Christian at hindi pa kayo bahagi para sa gospel, napapahayag yung gospel person at through your substance, through your finances, hindi pa ho kayo Christian. Christianuhan lang yan. Maniwala ho kayo sa akin. Para na palang kayo naglalaro. Christianan lang yan. Tinan nyo. Kaya alam nila, they first gave themselves to Jesus. Kaya ganyan sila. Ang mentality nila, basta Lord, ako para sa iyo. Isip at puso. Parang sinabi ng kanta, ang tanging alay ko sa'yo, aming Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Ano sunod? Di mapagkaloob, natatanging hiyas, nagintong niluko, ang tanging dalangin, sana'y tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Sa'yo lamang, Ama, wala nang iba pa. Ako hinihiling. Amen. Nandyan po ba kayo? Verse 6, dahil dito, pinapamanhik namin kay Tito na kung papaano siya nagsimula noon, lubusin din niya gayon sa inyo ang kaloob na ito. Sa English, we urge Titus that he had begun so he would also complete this grace. What is the context? This grace of generous giving that the Macedonian church displayed. Tinan niyo po,
Minomotivate ni St. Paul ang mga Corinthian church. He's using the example of Macedonian church. Sinasabi ni Paul sa mga Corinthian church, pinadala ko si Tito para makumpleto ding grace, generous giving sa inyo na ginagawa ng mga taga-Macedonia. Verse 7, but as you abound in everything. Ang ibig sabihin ng abound, sa Greek, perisio, to be exceeding, over, above, abundantly. Sabihin niyo po, to be exceeding, over, above, abundantly. Yun po ang ibig sabihin ng you abound. Pinadala ko si Tito para makumpleto nyo itong grace, generous giving na sana maging perisyo, hindi perwisyo. Iba yung perwisyo sa perisyo. To be exceeding, to be over, to be above, to be abundantly. In everything. Sinasabi ni Pablo, ang lupit kayo nga, abounding in faith, abounding in speech, abounding in knowledge, abounding in all diligence, abounding in your love for us. Pero sa grace, generous giving, hindi kayo nag-abound. Yun sinasabi ni Paul. Hindi kayo nag-abound. See that you abound in this grace of generous giving also. Amen po ba? Ulit sa Tagalog, subalit sumagana ang lahat ng bagay sa inyo sa pananampalataya, sa salita, sa kaalaman, sa kasigasigan at pag-ibig ninyo sa amin. Kung paano kayo sumasagana sa mga ito, sumagana din kayo sa biyayang ito ng pagbibigay. Yun po ang ibig sabihin. Nandyan po ba kayo? Kasi mga Corinthians, mga mayayaman sila. Ang galing nila pag sa faith. Alam niyo ba, itong Corinthian church na ito, ang pinaka-problematic na church. Nag-aaway-aaway. Nagdidima-dimandahan. Pero sa giftings, ang dami lang giftings. Knowledge, word of knowledge. Pero pag oras na ng generous giving, wala. Bagsak. Kaya sabi ni Pablo, mag-excel kayo dito, ha? Nandyan po ba kayo? After the cross. Before the cross. Tingnan niyo po, before the cross. At tapos, I speak not by commandment, but I am testing. Basa. Basa. Wow, tinitest ko. Talaga bang love niyo si Lord? Katulad ng woman? Talaga bang pinatawad yung kasalanan niyo? Para makita niyo na sincere kayo, you're so generous in your generous giving for the gospel. That's the sincerity of love. Amen. Love niyo ba talaga si Jesus? Then be generous for the gospel. Pag sinabing abound, di yung binibilang. Sa Old Testament, tithes, may bilang. Nandyan ba kayo? After the cross, wala nang bilang. Umaapaw, sobra-sobra. Yun po ang ibig sabihin. Kaya tinuloy ni Paul. Tingnan niyo po. Chapter 8 yun, di ba? Chapter 9. O, sabi niya sa mga taga-Corinthians, ito ang ibig kong sabihin. Basa! Ang nagbibigay ng kaunti, aanin ng kaunti. Basa ulit. Di ba, pinapili ko kayo. Anong gusto yung klase pagtanim? Konti o marami? Siyempre, sagot nila, marami! Ang ibig sabihin niyan, maraming generous giving by grace. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat, basa po, sa context, mag-excel kayo dito sa grace, generous giving, magbigay kayo ng marami. Mag-decide kayo, marami. Hindi napipilitan, kusang loob. Hindi binibilang. Maluwag sa dibdib.
Kasi ganyan yung mga taong iniibig ng Diyos pag nagbigay. Gusto ng Diyos, cheerful, masaya. Kahit na extreme poverty. Look at the context, chapter 8, chapter 9. Amen. Nandyan po ba kayo? Tingin po kayo, alam nyo pag nagbibigay kayo ng ganyan, inaaway nyo ang selfishness sa buhay ninyo. Hindi talaga kayo selfish na tao. Kasi you are giver. Not only a giver, but sabihin nyo, generous giver. Sabi ng verse 8, magagawa ng Diyos, pasaganahin kayo. Nakuha niyo yung context. Pag ganyan kayo, sasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Para lahat ng pangangailangan nyo, matugunan. Tapos meron pa kayo extra para magamit nyo sa generous giving. Amen po ba? Kaya hindi kayo, tingin po kayo, dinideklara ko ngayon, kaya maraming Christian hindi kasi dito pa lang hindi na makabirit. Dinideklara ko, tumingin po kayo sa akin, dinideklara ko, you will be exploding with God's fullness of material blessing because you are supporting the gospel. Kailangan yung desisyonan yan. It's between you and God. Hindi na ho yan sa church, kay pastor. Kayo na, si Jesus at ikaw. Lord. Lord. Pasapin niyo si Lord. Kasi mahalaga na yan eh. Alam niyo, pag pera, parang Panginoon yan eh. You cannot serve two master. Either you love Jesus or you love money. Mamili kayo. It's either magpailalim kayo sa money at pati si Jesus magpailalim sa money o magpaibabaw kayo sa money at si Jesus ang inyong Diyos. It's your choice. You make a decision. Mahirap po yan. It takes sacrifice. Nakita niyo yung babae? Sacrifice. O ito niyo, tinan niyo po ito. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, who had been dead, whom he had raised from the dead. Pumunta siya sa bahay nila Lazaro, Martha, Mary. Ito, matapos nang binuhay ni Jesus si Lazaro mula sa mga patay. Verse 2. There they made him a supper. Pinaghandaan nila si Jesus. Tingin-tingin po kayo sa akin. Ngayon, si Jesus yung gospel. Yung church na to, pinipreach si Jesus, yung gospel. Right? The head of the church is Jesus. Hindi po church ni Pastor Nestor to. Ako lang po ay talagang dinaduyan lang ng biyaya niya. Church ni Jesus to. There they made him a supper. Ang bira, pinaghandaan nila si Jesus. Ulit. Tingin. Si Jesus yung gospel. So para paghandaan mo ng supper, Martha served. But Lazarus was one of those who sat at the table with him. Verse 3. Then Mary, took a pound of very costly oil of spikenard. Isang pamilya to. Anointed the feet of Jesus, wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the oil. Look at the service of this family para pag si Jesus ang pinag-uusapan. Pagpapasyal si Jesus. Wow, they serve him. They made him a supper. Verse 4. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? O isipin nyo,
Kasi yung 300 denarii equals ngayon 56,000 pesos. Sayaw naman ang 56,000 pesos. Ibibigay mo lang kay Jesus? Ibibigay mo lang sa gospel, sa church, para lahat ng pangangailangan sa church ay sayang naman. Pwede na lang natin diretso sa mahihirap. Oh, ano sabi ni, then Jesus said, sabi ng writer ng John, si John, then this Judas said, not that he cared for the poor, but because Judas was a thief, magnanakaw. At laging ninanakaw. What was put in the money box. Hindi dahil gusto niyang tulungan yung mahihirap. Verse 7, sinabi ni Jesus, hayaan ninyo si Maria. Inaalala ninyo yon inala niya yon para sa araw ng aking libing. Tingin po kayo, hayaan niyo si Mary because Mary is doing that for the gospel. Death, burial, and resurrection. Verse 8, tingin. For the poor you have with you, but me you do not have always. Kasama nyo laging mahirap, pwede nyo tulungan. Pero ako, isipin nyo po, 300 denarii. Ito po, before the cross. Tingnan nyo po ang mga giving. Hindi ho kayo i-motivate. Hindi ho, just learning the truth. That's enough. Oh. Pumunta si King David doon sa threshing floor ni Arauna. Gusto niyang mag-alay sa Diyos ng sacrifice, ng oxen, ng everything. So pagpunta niya doon kay Arauna, sabi ni Arauna, tingin po kayo sa verse. Mahal na hari, huwag niyo na akong bilhin. Gusto niyo pong mag-offering sa Diyos? Ibibigay ko na lang ho sa inyo lahat. Huwag na ho huwag niyo nang bayaran. Sabi diyan, hindi na po kailangang bilhin. Gamitin na po ninyo sa paghahandog. Tugon naman ni Arona. Sinabi pa niya, meron po akong mga toro dyan. Ito po, gusto niyong ihandog. May kariton po namang ito ay may pamatok, ay gawin na ninyong panggatong. Kunin niyo na yan, mahal na hari. Hindi niyo na po kailangang bilihin. 23. Nang maibigay niya ang lahat ng ito kay Haring David, idinugtong pa niya, maging kalugod-lugod nawa ang inyong handog kay Yahweh na inyong Diyos, mahal na hari. Okay na po yan. Kunin niyo na po lahat. Libre na po. Sige na po, mag-offering na po kayo sa Diyos niyo. Sana maging kalugod-lugod yan, mahal na hari. This is before the cross. Tingnan niyo po ang sagot ni Haring David. Sinabi niya ba, thank you. Ay, salamat. Makakapagsamba na ako sa Diyos. Grabe, dami nitong mahal-mahal nito. Tapos binigay mo lang sa akin. Thank you. Sobra mo akong pinarakalan. Hindi. Ito sabi ni David. Basa, sabay-sabay. Sa Tagalog. Sabi niya, no, Jose, no, Aaron, I will surely buy it from you for a price, nor will I offer burnt offerings to the Lord my God with that which cost me nothing. Ayokong magbigay sa Diyos na na walang halaga. Ibig sabihin, ayoko magbigay sa Diyos na baliwala lang, hindi ako nagbayad, hindi ako naghirap, hindi ako nagpagod. Amen. Kaya't binayaran ni David ang gikang iyon at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak. That's sacrifice of giving before the cross.
Kaya po ang lifestyle, pag ikaw po ay grace believer, Jesus believer, it is your culture, it is your lifestyle to be a generous giver. Actually, hindi na ho question yan. Basta para sa gospel, sama tayo dyan. Amen po ba? Nakita niyo yung miracle of multiplication? 5 loaves, 2 fishes. Saan ho galing yon? Sa matatanda ba? Sa bata. Sa bata. Sa bata. Saan tayo bibili ng tinapay? Panginoon, layo-layo nito. At saka pag bumili tayo, it costs 8 months wages. Tapos tingin ito po, may nagbigay ng bata. 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay. And from that, buti na lang may batang generous. Ang bihira. Doon, gumawa ng himala sa Lord. Sa bata, yung mga matatanda, hindi ako to, hindi ko may ako to. Naintindihan niyo ba? I will not to give to God that cost me nothing. You want more? Ang dami niyan. Lifestyle of generous giving. O ito, sabi ng Diyos kay Elijah, Prophet Elijah, this is before the cross. Nakita niyo, before the cross, ganyan na po ang klase ng giving. Sabi ng Diyos kay Elijah, Elijah, pumunta ka doon sa babaeng balo. Alam niyo ho, pag sa Israel, pag balo ka, naku, napakahirap na ho. Yan ho, pinakamahirap. Balo at saka bulag. Actually, binibigyan niya ng certificate. Yung bulag, bibigyan niya ng lisensya para sabihin, bulag po ako para limusan. Balo po ako para tulungan. O, tinan niyo ito. Pinapunta ng Diyos sa isang balo. Tahimik yung Bible eh. Hindi pinapunta sa mayayaman. Kasi doon baka sa mga mayayaman, tablahin si Elijah. So pinapunta sa balo. Pumunta nga siya roon at papasok na siya ng pintuan ng lungsod. Nakita niya yung byuda. Sabi ng Diyos kay Elijah, Elijah, punta ka sa balo, pakakainin ka nun. So pumunta siya doon. So nakita niya ang byuda. Sabi niyo, byuda. Siyempre, balo, byuda. May anak. Namumulot ng panggatong. Sabi niya sa babaeng byuda, mari po bang makainom? Tingin po kayo, ang ganda ho ng kwento na to. Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig, ng pahabol niyang sabihin, kumari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Verse 12. Sumugot ang babae. Basahin niyo yung sagot ng babaeng byuda. Sabi ni Elijah, pwede ba? Tapos mo ako bigyan ng tubig at painumin. Pwede ba bigyan mo ako ng kapirasong tinapay? Sabi ng byuda, saksi ang Diyos, saksi si Yahweh, ang iyong buhay na Diyos. Wala na kaming tinapay. Meron pa kaming konting harina, ibig sabihin, wala silang ready-made na tinapay. Pero may konti pa kaming harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin ito at basa, sabay-sabay natin basahin. Wala na, ito na yung last meal. Last meal. Tapos meron pang Elijah, mihingi. Oh, John, mayroong 3.5 years nang hindi umuulan, taggutom. 3.5 years na taggutom yan. 3.5 years. Siguro in the middle of 3.5, siguro nakaka 1.5 year na sila. So naghihintay na lang sila ng mga 2 years para matapos na yung taggutom. Yan, last day na last day. Pag niluto ng byuda, yung harina, last kain na nila. Tapos wala nang kain. Kasi tagtuyot nga. Patay na sila. Oh, sumagot. Sinabi sa kanya ni Elisha, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi.
Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Hindi mo ba alam, sinabi na nga, pag kinain nila to, ubus na, patay na sila. At 2 years pa yung tagtuyot. Pero sabi ni Elisha, go, gawin mo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Sabi ng Diyos sa akin, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan. At hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papapatakin ni Yahweh ang ulan. Before the cross. Nakita niyo yung klase ng giving? Tayo, may resulta na ng giving, may resulta na ng provision ng Diyos. Ito wala pa. Pero look, ginawa nga ng babaeng biyuda ang utos ni Elias at hindi nauubos ang pagkain ni Elias na mag-ina sa loob ng talo ka na, Pastor. Hindi ko kayo. Happy birthday. Maraming kakainin nila, pagkain nila, pero you see the sacrifice, binigay nila. Hindi naubos. Verse 16, hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sidan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. For 2 years, isang meal na lang, but she gave it. Nandiyan po ba kayo? Amen. Nandiyan po ba kayo? Because you know, kaya sabi ng Bible, those who know their God will do great exploits. Look at this. Tingnan niyo po ang mga generous givers sa Bible. Hindi ho yung mayayaman, mahihirap. Super hirap. Kayo, gusto niyo dumating pa sa super hirap bago kayo maging generous giving? O umpisahan niyo na habang kayo ay pinagpapala at hindi na kayo darating sa super hirap? It's your choice. Pag hirap na mula, tsaka magdi-decide, mula ngayon, Panginoon, talaga, bibigay na ako. Ayoko na akong maranasan to. Ayan, sabi ko sa iyo nung masarap ang buhay mo hindi ka nag-decide. Ngayon, magdi-decide ka para ba si Lord pa ang nagkamali na dahil naghirap ka. Amen po ba? Tingin po ka sa inyo. Dinideklara ko sa inyo at sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga profession, that you will be blessed abundantly, over, above, flowing and exploding, blessing financially and promotion sa inyong mga trabaho, sa inyong mga negosyo. Maging those who are just graduated, you will be blessed. Palakpan natin si Lord. Amen. Hindi mo malaki. Sa kanila, yung meron sa kanila, yun ang yung yaman nila, pero they give it. O, next. Matatapos na po ako. Totoo ba yan, Pastor? Opo, matatapos na to. Sa Tagalog. Tagalog na lang. Nakaupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo. At pinagmasdan ni Jesus ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niya, maraming mayayaman na naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang. Isipin niyo ang mga bida sa mga giving. Kung hindi prostitutes, bata. Kung hindi biyuda, nakita niyo, yung mga mahihirap na Christian. Lumapit naman ang isang biyudang dukha na naghulog ng basa. Yung mga mayayaman naghulog ng malalaking halaga.
Yung byuda, dalawang mamerang sentimo. Sabi ko sa inyo, pag byuda ka, mahirap ka sa panahon nila. Sobrang hirap na. Tingin, verse 43. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, inihandog ng biyudang iyon ay higit pa na marami kaysa mga inihandog ng mga mayayaman. So, nung kinumpara ni Jesus, sino ang mas malaking binigay? Yung mayayaman o yung byuda? Bakit? Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit, ang binigay ng biyudang babaeng iyon, bagamat siya'y dukha. Sabi niyo, dukha! Basahin niyo. 1, 2, 3. Ay! Bang! She gave everything. Why? Bakit po? Kasi alam niyo, Diyos yun eh. Diyos. Diyos! Diyos! Ulit. Tingin. Alam niya, Diyos yun. Dito, sa gospel natin. Nagda-doubt pa ba kayo? Nagda-doubt pa ba kayo? My goodness. Ito hindi pa namamatay si Jesus. Ngayon sa atin, namatay na, nilibing na, buhay na magbuli. May proof na. Diyan wala pang proof. When she gave the best. Now we have proof. How do you give? Amen? Nandiyan po ba kayo? Kaya mga kapatid, I encourage you. Look this woman. Palagay nyo, wala na sila. Palagay nyo, yung buhay ng sinong pinagpala dyan sa finances after Jesus resurrect. Yung mga mayaman o yung byuda na to? Byuda na to. Amen ba? Kaya mga kapatid, ulit ko, that's part 1. Meron pa akong 3 yan. Part 2, part 3, part 4. Whatever you give came from God. Lahat. Pati yung mahal, pati yung hangin, libre yan. Meron na sa ospital, alam nyo nung COVID, ang mahal, ang daming binibili. Lalo na yung oxygen, binibili yan. And I close sa isang kwento. Ito ay true story. Merong isang doktor, magaling na doktor sa India. Ang ginawa ng doktor na to, nagpakadalubhasa, magaling na doktor. Surgeon siya, nag-ipon ng pera, nagpakayaman to. Ang ginawa ng doktor na to, gusto nilang tumira na sa UK. So, inayos lahat ng papers, binayaran ng lahat ng babayaran. And dumating na yung araw na sila ay sasakay na papunta ng UK. Maniwala ko kayo, bago sila sumakay ng aeroplano, nag-selfie pa sila. This is our last picture in this nation, our nation, India. Tomorrow, we will be a British citizen. Sumakay sila. Sumabog yung aeroplano. Yung latest na 280 plus Indian Airlines 787 plane, kasama yung buong pamilya. What a waste. Waste of time, knowledge, money, and they all died in one crash. It's a true story. Kaya sabi nung nagsulat, kawawa naman. What a waste. What a waste. Meron namang isa, na-delay. Sa flight na yon, na-delay. Hindi nakasama. Kaya mga kapatid, this is the part 1. Sabay-sabay, basa. 1, 2, 3. And that is you. That is you.
That is you. That is you. That's your family. I prophesy to you. Dinideklara ko sa inyong buong pamilya. You will never be in need in terms of finances. Today, as you have decided to be a blessing for Jesus, for the gospel, you will never be in need of finances as you journey this earth. I declare that sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko, kayo at sa buong pamilya ninyo, all your needs will be supplied. All your needs will be supplied. Taas niyo po ang inyong kamay. Dinideklara ko sa mga kamay ng mga Gospel of Christ Church family. Your business. Tingin po kayo, God is putting another ideas. Naglalagay ng ideas sa isip ninyo to prosper you more. Ilalapit ng Diyos ang mga special people for your promotion, for your guaranteed a future job and works. I declare to you, God is settling everything in the future para sa iyo. Ikaw, daddy, ikaw, mommy, sinisettle ng Diyos ang lahat ng blessing ng inyong mga anak as they go and work hard. It's been settled for you. Dinideklara ko ang inyong 5 to 10 years life is just a journey of special favor, of hallelujah, of surprises. I declare, even to your roots, to your sons and daughters, it will manifest sa buhay nila. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng merong ganitong pangitain ka. Lahat yan dahil sa iyo at sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sana magdesisyon kami katulad ng Macedonian Church, katulad ng mga ni David, katulad ng mga balo, katulad ni Mary, katulad ng prostitute woman, that you have forgiven much. That we will love you much because you have forgiven us, and we will be sacrificially and generously give to your church. Salamat po. Taas lang po ang mga kamay. Maraming salamat sa mga kamay na yan na malusog, malakas, matatag, at pinagpala. I declare and bless you with an ending favor of blessing because you are already saved. You are already forgiven. You are already righteous. You are already holy. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.